Pumatak ang malalaking butil ngang ulan mula sa madilim na kalangitan. Sumasabay sa mabibigat na hakbang ng aking mapaapalayo sa nagtataasang pinto ng mansyon ng Valderrama. Bawat patak ay parang yalong tumutusok sa aking balat, ngunit mas malamig ang nararamdaman ng aking puso. Nakadapa ako sa putikan kanina. Ramdam ko paanggas pangang kalsada sa aking mga palat na nakasugat-sugat nang itulak ako ng kanilang ngatauhan palabas ng tarangkahan. Wala akong nagawa kundi ang umiyak, magmakaawa, at ipagsigawan ang katotohanan walang sinuman sa kanila ang gustong pakinggan. Ang tinik ko ay nilamon lamang ng ugong ng hanging nagngangalit. Ang asawa kong si Carlos, ang lalaking pinangakuan kong tapat na pag-ibig sa harap ng dambana, ay nakatayo lamang sa beranda. Walang kahit anong emosyon sa kanyang mga mata habang pinapanot akong itinataboy na parang isang asong galang may sakit. Wala na ang malalambing niyang ngiti na bumihag sa aking simpleng puso. Wala na ang pangakong poprotektahan niya ako laban sa mapanghusgang lipunan ng kanyang pamilya. Ang tanging nakita ko bago sumara ang malaking pinto na gawa sa matigas na kahoy ay ang mapangutiang tingin ng kanyang ina na si Doña Carmen. Ang babaeng walang ibang sinamba kundi ang kayamanan at ang huwat na karangalan ng kanilang apelido. Habang tinatahak ko ang madilim at bahayang kalsada ng walang sapatos, bumalik sa aking isipan ang muha ng aking ama. Isang simpleng clerk sa kooperatiba ng mamagsasaka sa aming maliit na probinsya. Isang taong walang ibang hinangat kundi ang makatulong sa makababayan naming nagpapakapagod sa bukit mula sikat ng araw hanggang paglubok nito. Ngayon, ang ama ko ay nakakulong sa isang masikip at mabahong selda, inakusahan ng pagnanakaw sa pondong inilaan para sa patubig at binhingang mamagsasaka. Inaratangan siyang utak ng isang malaking katiwalian na mismong pamilya ni Carlos ang nagplano at gumawa. Ginamit nila ang tiwala ng aking ama, ginamit nila ang pagiging inosente at mabuting tao nito, at ang pinakamasakit sa lahat, ginamit nila ako bilang tulay. Pinakasalan ako ni Carlos hindi dahil sa pag-ibig, kundi para mas madaling manipulahin ang aking ama na pirmahan ang madokumentong naglalaman ng ngahuat na kasunduan. Ang nga pirma at patunay na tuluyang nagbaon sa aking ama sa hukay ng kahihiyan at walang hanggang pagdurusa sa bilangguan. Tumingala ako sa langit at hinayaan kong humalo ang aking mga mainit na luha sa malamig na ulan. Wala na akong pamilyang babalikan. Kinuha na ng bangko ang maliit naming bahay bilang kabayaran sa mga utang na hindi naman amin. Ang mataong dati naming tinutulungan at itinuturing na mga kaibigan ay umiiwas na sa amin ngayon dahil sa takot na madamay sa galit at kapangyarihan ng mga Valderrama. Ramdam ko ang pamamanhit ng aking buong katawan dahil sa tindi ng lamig at matinding gutom. Ngunit ang galit sa aking dibdib ay nagbabaga. Ito ay isang apoy na hindi kayang patayin ng kahit gaano kalakas na bagyo. Sa bawat pagdulas ng aking mapaa sa putikan, may kasama itong tahimik na panata. Pinatay nila ang inosenteng babaeng umibig kay Carlos. Ang babaeng naglakat palayo sa mansyong iyon ngayong gabi ay wala ng puso, wala ng takot, at walang ibang layunin kundi ang bawiin ang dangal ng kanyang ama at ipatikim sa Valderrama ang impyernong mas malala pa sa nararanasan ko ngayon. Naisip ko na hindi sapat ang basta mamatay lang sila. Ang kamatayan ay mabilis at madalas ay walang sakit. Gusto kong makita silang nagmamakaawa. Nawawalan ng yaman na kanilang sinasamba. Nawawalan ng kapangyarihan na ginagamit nilang sandata. At tinatalikuran ng mga taong dati nilang pinagaharian. Gusto kong panorin silang unti-unting mawasak, mabaliw sa kawalan ng pag-asa, tulad ng ginawa nila sa pamilya ko. Ang lahat ng kanilang pag-aari ay gagawin kong abo. Dinala ako ng aking mapagod na paa sa isang lumang silungan sa gilid ng isang sira-sirang tulay sa labas ng bayan. Nanginginig akong umupo sa malamig na semento, yakap-yakap ang sarili habang pinagmamasdan ang mabilis na agos ng itim at maruming tubig sa ilalim ng tulay. Dito, sa gitna ng kadiliman at ingay ng paligid, ko inisip kung paano ko sisimulan ang aking laban. Wala akong salapi. Wala akong nakilalang tao sa pamahalaan. Ang tanging dala ko lang ay ang basang damit na suot ko, ang pangalang pinadumihan nila, at ang labis na sakit na siya na ngayong nagsisilbing lakas ko upang patuloy na huminga. Maya-maya ay kinapa ko ang bulsa ng aking basang palda at naramdaman ko ang isang nakatuping pirasong ng papel na binalot sa isang manipis na plastik. Ito ang huling bagay na inihabilin sa akin ng ama ko nang dalawin ko siya sa bilangguan 2 araw na ang nakararaan bago mangyari ang malagim na pagpapalayas sa akin sa mansyon. Mahigpit ang bilin niya noon na huwag ko itong bubuksan hanggat hindi ako nakakalayo at nakakahanap ng ligtas na lugar.
Nanginginig ang aking mabasang kamay nang dahan-dahan kong iladlad ang papel sa ilalim ngang andap-andap na liwanag mula sa isang malayong poste ngang ilaw. Ang mga salitang nakasulat sa papel, gamit ang nanginginig at mahinang kamay ngang aking ama, ay naglalaman ng isang lihim na kailanman ay hindi ko inaasahan. Isang pangalan ng tao at isang partikular na lugar sa Maynila na tila nagtatago ngang lahat ng kasamaang ginawa ngang pamilya ni Carlos at ng kanilang makasapwat. Binasa kong paulit-ulit ang mensahe upang itanim ito sa aking isipan, iniingatan ang bawat detalye. Kung totoo ang sinasabi ng aking ama sa maikling sulat na ito, hindi lang simpleng pagnanakaw ang ginawa ng Valderrama sa kooperatiba. May ibinuhos na dugo sa kanilang mga kamay, at ang malaking pondong kinuha nila ay kapalit palangang pakitil sa buhay ng ilang inosenteng tao na nagtangkang lumaban sa kanila noong nakaraang taon. Habang pilit kong inuunawa ang bigat ng impormasyong hawak ko at ang panganib na dala nito sa aking buhay, bigla akong nakarinig ng mabibigat na yabag ng sapatos na papalapit sa aking kinaroroonan. Ang tunog ng matigas na sapatos na tumatama sa basang semento ay sumasabay sa malalakas na kulok sa kalangitan. May isang bulto ang tao na dahan-dahang lumalabas mula sa makapal na dilim, may hawak na itim na payong at tuwid na nakatingin sa akin. Napatayo ako ng mabilis at napaatras, kinakabahan at iniisip kung tauhan ba ito ni Doña Carmen na inutusang sundan ako upang tapusin na ang buhay ko rito mismo sa ilalim ng malamig na tulay. Huminto ang tao sa aking harapan, ilang hakbang lang ang layo. Dahan-dahan niyang inalis ang payong na tumatakip sa kanyang muha, wala siyang sinabi, ngunit kumitlat ng malakas at sa sandaling iyon ay nagliwanag ang kanyang anyo. Sino ang taong ito at bakit nakasabit sa kanyang lig ang kwintas na matagal nang nawawala ngang aking pumanaw na ina? Pumutok ang isa pang malakas na kulok kasabay ang matalim na pagliwana ang buong paligid. Sa maikling sandaling iyon, pinakmasdan ko ang muha ng laking nakatayo sa aking harapan. May malalim na peklat siya sa kanang pisngi, mga matang nakalubog at puno ng kalungkutan, at balat na sinuno ng matagal na pagkakabilat sa araw. Kilala ko ang mukhang iyon kahit patumanda na at binago ng panahon. Si Mang Arturo, ang matalik na kaibigan ng aking ama at ang matapang na lider ng samahan ng mga magsasaka sa aming baryo. Ngunit paano nangyari ito? Ang huling balita na nakarating sa amin ay pinatay siya ng mga hindi kilalang armadong lalaki 5 taon na ang nakararaan matapos siyang manguna sa isang protesta laban sa pangangamkam ng lupa. Napaawang ang aking mga labi ngunit walang tunog na lumabas. Nanginginig kong itinuro ang gintong kwintas na may maliit na palawit na hugis puso, ang natatanging alaala ang aking inang pumanaw na. Umupo si Mang Arturo at itinapat ang payong sa akin upang saluhin ang malakas na ulan. Tiningnan niya ako ng may malalim na awa, isang tingin na lalong nagpasikip sa aking dibdib. Sinabi niya na matagal na niya akong sinusundan. Nahihintay ng tamang pagkakataon upang lumapit dahil palagi akong napapaligiran ng tauhan ng Valderrama mula nang magpakasal ako kay Carlos. Hinawakan niya ang palawit ng kwintas at mahinang nagsalita, ang kanyang tinik ay halos lamunin ng ingay ng bagyo. Ipinagtapat niya na hindi namatay sa simpleng sakit ang aking ina tulad ng sinabi ng doktor nun. Pinatay siya. Nilason siya ng unti-unti dahil nadiskubre niya ang malihim na kasulatan na nagpapatunay na ang pamilya ni Carlos ang nagpapasimuno sa pagpatay sa mapinunong magsasaka na tumututol sa kanilang negosyo. Bago nalagutan ng hininga ang aking ina, lihim niyang ibinigay ang kwintas na ito kay Mang Arturo. Sa loob ng maliit na palawit ay may nakatagong maliit na susi na magbubukas sa isang kahon na naglalaman ng tunay na dokumento at ebidensya laban kay Doña Carmen. Habang pinakikinggan ko ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Mang Arturo, naramdaman ko ang pagguho nga titira kong katinuan. Ang buong buhay ko, ang aking pamilya, ang aking pagsasama namin ni Carlos, lahat ng ito ay nakatayo sa ibabaw ng dugo ng aking sariling ina. Biglang nag-iba ang anyo ng maalaala sa aking isipan. Ang matamis na ngiti ni Doña Carmen noong araw ang aking kasal ay isa palang ngiti ang demonyong nagdiriwang sa kanyang tagumpay. Ang mayakap at halik ni Carlos ay mga matatalim na patalim na unti-unting sumasaksak sa aking likuran. Ginawa nila akong mangmang. Pinaglaruan nila ang aking buhay at pinatay ang mga taong pinakamahalaga sa akin. Isang malakas na sigaw ang kumawala sa aking lalamunan. Isang palahaw ng labis na sakit, put, at pangungulila na umaling-awngaw sa ilalim ng tulay. Humagulgol ako habang pilit akong itinatayo ni Mang Arturo. Wala na ang takot sa aking puso. Ang naiwan na lamang ay isang dalisay at nagliliyap na galit. Tiningnan ko si Mang Arturo at sinabi kong handa na akong lumaban. Handa na akong isugal ang huling patak ng aking dugo, may baksak lamang ang pamilyang sumira sa amin.
Inalalayan niya ako patungo sa isang lumang sasakyan na nakaparada sa masukal na bahagi ng kalsada. Tahimik kaming bumaktas sa mga bahayang kalye ng Maynila. Ayon sa kanya, ang lugar na nakasulat sa kapirasong papel na ibinigay ng aking ama ay isang lumang paupahan na pag-ari ng isang dating hukom na nagtatago rin mula sa galit ng Valderrama. Dun kami magpapalipas ng gabi at magpaplano para sa aming masusunod na hakbang. Makalipas ang higit isang oras na pag-ikot sa makikipot at madidilim na eskinita, huminto kami sa harap ng isang mataas ngunit sira-sirang gusali na gawa sa kahoy at semento. Amoy ngang lumang kahoy at halumigmig ang sumalubong sa amin nang pumasok kami sa loop. Walang kuryente sa pasilyo at tanging ang liwanag ng kidlat mula sa siwang ng bintana ang nagsisilbing gabay namin paakyat sa ikatlong palapat. Nanginginig ang aking makalamnan sa sobrang lamig at pagod, ngunit pilit kong hinahakbang ang aking mapaa. Huminto kami sa tapat ng pinakadulong pinto. Inilabas ni Mang Arturo ang isang kalawanging susi at maingat na binuksan ang kandado. Tumiklop ang pinto na may kasamang matinis na tunog. Madilim sa loop at amoy alikabok ang buong silid. Pumasok ako kasunod niya. Nakahinga ng maluwag dahil sa wakas ay may masisilungan na kami. Ngunit bago pa man makapaksinding ng posporo si Mang Arturo, narinig ko ang pakasangang isang bakal mula sa madilim na sulok ng kwarto. Isang malamig na dulongang baril ang biglang tumutok sa aking sentido. At isang pamilyar na boses ng babae ang bumulong sa aking tainga sa gitna ng dilim. Kung naging matalino ka lang sana, hindi naabot sa ganito. Hindi ba, kaibigan? Tumigil ang pag-ikot ng aking mundo. Ang malamig na bakal na nakadiin sa aking muha ay tila humigop sa natitira kong hininga. Ngunit mas nakakapanghina ang boses na umalingaw-ngaw sa madilim na kwarto. Isang tinik na matagal ko nang binaon sa limot kasama ng alaala ng aking kabataan. Kasabay ng pahampas ng malakas na hangin sa sirang bintana ay ang pakinang ng isang maliit na liwanag. Kinusot ni Mang Arturo ang isang posporo at itinapat ito sa isang upos kuskandila na nakapatong sa isang malikabok na mesa. Sa andap-andap na dilaw na liwanag, dahan-dahang lumitaw ang mukha ng babaeng nagbabanta sa aking buhay. Halos hindi ko siya makilala. Ang dati niyang mahaba at makintap na buhok na palagi kong sinusuklay noong kami ay mabata pa ay ngayon ay gulo-gulo, matigas, at puno ng putik. Ang kanyang mamata na nun ay puno ng pangarap ay nakalubok, nangingitim, at nagumapaw sa matinding takot at kawalan ng pag-asa. Nanginginig ang kanyang buong katawan, pati na ang kamay niyang nakahawak sa baril. Si Elena. Ang matalik kong kaibigan. Ang babaeng itinuring kong tunay na kapatid. Na nahati sa isang tinapay at sumilong sa isang payong noong kami ay pumapasok pa lamang sa pampublikong paaralan sa aming baryo. At siya rin ang mismong babaeng umupo sa silyaeng testigo sa korte, humarap sa huwes, at walang awang nagsinungaling upang idiin ang aking ama sa kasalanang hindi nito ginawa. Naramdaman ko ang mabilis na pag-akyat ng dugo sa aking ulo, nawala ang takot ko sa baril. Ang namayani ay isang nakakapasong galit na nagpabingi sa aking matainga. Bago pa man makakilos si Mang Arturo, sinunggawan ko si Elena. Hindi ko na inisip kung pumutok man ang hawak niya. Mahigpit kong sinakal ang kanyang lik at itinulak ko siya ng malakas sa sahig na gawa sa marupok na kahoy. Tumalsik ang baril sa isang madilim na sulok. Sumakay ako sa ibabaw niya at pinagsusuntok ko ang kanyang dibdib, ang kanyang balikat, habang sumisigaw ng matanong na matagal nang nahiwa sa aking puso. Bakit mo ginawa iyon? Hayop ka, tinuring kang anak ng ama ko. Binuhay ka namin nang mamatay ang mamagulang mo. Bakit mo kami ibinenta sa Valderrama? Sumigaw ako ng sumigaw hanggang sa mawalan na ako ng tinik, hanggang sa maramdaman ko ang maiinit na luha na humahalo sa putik sa aking muha. Hindi lumaban si Elena. Hinayaan niya lang akong saktan siya. Umiyak siya ng napakalakas. Isang hagulgol na nagmula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Dahan-dahang hinawakan ni Mang Arturo ang aking mabalikat at inilayo ako sa kanya. Umupo ako sa sahig, humihingal, habang si Elena ay nakadapa at patuloy na umiyak na parang isang batang nawawala. Sa pagitan ang kanyang mahikbi, ipinagtapat niya ang mapait na katotohanan. Hindi pra ang ipinambili ni Doña Carmen sa kanyang kaluluwa. Isang buwan bago ang paglilitis ng aking ama, dinukot ng matauhan ni Carlos ang nakababata niyang kapatid na may sakit sa puso. Pinagbantaan siya ni Doña Carmen na kung hindi siya magsisinungaling sa korte at sasabihing nakita niyang tinatanggap ng aking ama ang nakaw na pondo ng kooperatiba, ipapadala nila sa kanya ang ulo ng kapatid niya sa isang kahon. Wala siyang naging pagpipilian. Ibinenta niya ang kalayaan ng aking ama kapalit ng buhay ng kanyang sariling dugo at laman.
Ngunit ang mademonyong tulad ng Mafaldrama ay hindi tumutupad sa usapan. Pagkatapos ng paglilitis at nang makulong ang ama ko, ibinalik nila ang kanyang kapatid ngunit huli na ang lahat. Binawyan ito ng buhay sa loop mismo ng sasakyan na makatauhan ni Carlos dahil hindi ibinigay ang kinakailangang gamot nito. Mula noon, naging puganta si Elena. Pilit siyang tinutugis nga tauhan ni Doña Carmen upang patahimikin ng tuluyan dahil siya na lamang ang natitirang saksi sa kanilang nga kasinungalingan. Nakaramdam ako ang matinding awa at panlulumo, ngunit hindi nito sapat upang mabura ang sakit ng kanyang pagtataksil. Pareho kaming naging biktima ng kasakiman ng isang pamilya. Pareho kaming sinira at dinurok. Huminga ng malalim si Mang Arturo, nilapitan niya ang dingding ng kwarto at kinapa ang mga tabla hanggang sa makita niya ang isang nakaukit na marka. Ginamit niya ang isang lumang lanseta upang baklasin ang ilang piraso ng kahoy mula sa sahig. Sa ilalim nito, nakatago ang isang mabigat na kahon na gawa sa tanso, balot ng makapal na alikabok at agif. Hinubat niya ang kwintas mula sa aking lig at ipinasok ang maliit na susi sa butas ng kandado ng kahon. May tumunok na bakal at dahan-dahang bumukas ang takip. Amoy ngang lumang papel at pinatuyong dugo ang sumalubong sa amin. Nanginginig ang aking makamay nang kunin ko ang magabungkos ng makasulatan na nasalop. Natitulongang lupa mula sa iba't ibang probinsya na pinilit ipagbilingang mamagsasaka sa napakamurang halaga. Talaan ng mga pekeng negosyo na ginagamit ni Carlos upang itago ang perang ninanakaw nila mula sa kaban ng bayan. Pangalan ng mahuwes, mahepeng ang pulisya, at mga politiko na tumatanggap ng suhol mula kay Doña Carmen upang manahimik. Ngunit ang nakapagpatigil sa pagtibok ng aking puso ay isang lumang litrato na nakaipit sa pinakailalim ng kahon. Kinuha ko ito at itinapat sa liwanag ng kandila. Isang larawan na kuha maraming taon na ang nakalipas, marahil noong ako ay sanggol pa lamang. Sa litrato, nakangiti ang yumaong asawa ni Doña Carmen na si Don Vicente Valderrama, nakipakamay sa isang lalaking may pamilyar na ngiti at tindig. Tiningnan ko ito ng maigi at naramdaman ko ang panlalamig ng buo kong katawan. Ang lalaking kaakbay ni Don Vicente, ang lalaking mukhang masaya at matalik na kaibigan ng pinakamakapangyarihang angkan sa aming bayan, ay walang iba kundi ang aking ama. Paano naging magkaibigan ang isang simpleng clerk at ang isang bilyonaryo? At bakit sa likod ng lumang litrato ay may nakasulat na sumpa gamit ang pulang tinta na nagsasabing utang ng aking ama ang kanyang buhay sa Mafaldrama? Nanginig ang buong kalamnan ko habang nakatitik sa lumang litrato na natakpuan sa ilalim ng tanso. Ang ngangiting ng aking ama at ni Don Vicente sa larawang iyon ay tilam nga patalim na unti-unting sumusugat sa aking isipan. Utang ang aking ama ang kanyang buhay sa mga Valderrama? Ano ang ibig sabihin ng sumpang nakasulat sa likod ng papel gamit ang pulang tinta na tila tuyong dugo? Lumingon ako kay Mang Arturo. Ang aking mga mata ay nagmamakaawa ng malinaw na kasagutan. Umiling siya ng bahagya at sa liwanag ng upos na kandila. Nakita ko ang paglandas ng isang butil ng luha sa kanyang magaspang at sunok sa araw na pisngi. Dahan-dahan niyang kinuha ang litrato mula sa aking nanginginig na mapalat. Malalim ang kanyang naging pagbuntong hininga bago siya nagsimulang magkwento tungkol sa isang nakaraan na pilit ibinaon sa limot ng panahon at kapangyarihan. Ayon kay Mang Arturo, nangyari ang lahat noong panahon ng matinding kaguluhan sa ating bansa. Noong dekada 80 kung saan ang mamagsasaka sa aming probinsya ay nag-aaklas laban sa mga maaring nga asyenda at mga sakim na tagapagmanangang malalawak na lupain. Ang ama ko, noong kasagsagan ng kanyang kabataan, ay isa sa mamatatapang na pinuno ng kilusan ng mga magbubukit, walang inuurungan, handang mamatay para sa karapatan ng mga maliliit na tao. Ngunit isang walang buwan na gabi, tinambangan sila ng nga armadong Guardia Sibil sa gitna ng tubuhan. Marami ang walang awang pinaslang, sugatan ang ama ko, duguan at nahulingang nga autoridad na bayaran. Nakatakda na sana siyang patayin sa mismong gabi ring iyon upang gawing halimbawa sa ibang magsasaka na magtatangkang lumaban. Ngunit dumating si Don Vicente Valderrama. Sa hindi malamang dahilan, binili ni Don Vicente ang buhay ng aking ama. Nagbayad siya ng milyon-milyong piso sa mga tiwaling opisyal upang palayain ito at linisin ang pangalan nito sa anumang kaso ng rebellion. Ngunit ang kalayaang ibinigay niya ay may napakabigat at malupit na kapalit. Isang sumpang ang walang hanggang utang na loob. Pinapirma ng Valderrama ang aking ama gamit ang sarili nitong dugo sa isang lihim na kasunduan. Ang kasunduang ito ay nag-oobliga sa kanya na maging tahimik na sunod-sunuran sa lahat ng iutos ng pamilya, kahit na ito ay labag sa kanyang malinis na prinsipyo. Ginawa nilang tagapagtagong ang kanilang mga baho ang aking ama.
Isang alipin na nakatali sa utang na buhay at walang kalayaang humindi. Tila gumuho ang sementong kinatatayuan ko matapos marinig ang buong katotohanan. Ang ama kong tinitingala ko dahil sa kanyang katapatan. Ang lalaking nagturo sa akin ng kabutihan at takot sa Diyos ay matagal na palang bilanggong ng mga Valderrama bago pa man siya ikulong sa tunay na rehas na bakal. Ngayon ay malinaw na sa akin kung bakit hindi siya lumaban sa loob ng korte. Kaya pala tahimik niyang tinanggap ang lahat ng mabibigat na paratang na ibinabato sa kanya ng nga abogado ni Carlos. Pinoprotektahan niya ako. Sapagkat alam ng aking ama na kapag nagbukas siya ng bibig at inilantat ang lumang kasunduan, kapag nagtangka siyang lumaban sa kapangyarihan ni Doña Carmen, ako ang sisingilin ng Valderrama ng utang na dugo na iniwan ni Don Vicente. Ibinigay nga ko ang kanyang kalayaan at dangal mabuhay lamang ako ng tahimik. At ito ang labis na dumudurog sa aking kaluluwa ngayon. Nabasag ang mabigat na katahimikan nang magsalita si Elena mula sa madilim na sulok ng kwarto. Ang kanyang boses ay basag at puno ng matinding pagsisisi. Unti-unti siyang gumapang palapit sa amin at sinabi niyang alam niya kung nasaan ang orihinal na aklat ng kuwenta na matagal nang itinatago ni Doña Carmen. Hindi ito ang mga huwad na dokumento at pekeng papeles na ibinigay nila sa mga investigador at sa huwes sa korte. Ang tunay na aklat, ayon kay Elena, ay naglalaman ng bawat sentimo na ninakaw nila mula sa gobyerno, bawat titulo ng lupang kinamkam nila sa nga probinsya gamit ang dahas, at ang pinakamahalaga sa lahat, ang mismong talaan ng mataong ipinapatay nila kabilang na ang aking ina at ang kapatid ni Elena. Nakatago umano ito sa isang lihim na silid, sa ilalim NG lupa sa loob, mismo NG lumang asyenda NG Mega, Valderrama sa lalawigan NG Batangas. Idinagdag pa ni Elena na ang aklat na iyon ang tanging susi upang tuluyang mapabagsak ang buong angkan, maibalik ang nga lupain sa mga magsasaka, at mapawalang sala ang aking nagdurusang ama. Ngunit hindi madaling makapasok sa hacienda sa Batangas. Inilarawan ito ni Elena na tila isang kutangang militar. Napapaligiran ito ang matataas na pader na may mga kuryente, napupuno ang mamatatalinong asong tagapagbantay, at patuloy na nagpapatrulya ang mga armadong tauhan 24 na oras. Lalo na ngayon, naghahanda ang buong angkan para sa isang napakalaki at magarbong pagdiriwang para sa ika-50 anibersaryo ang kanilang kumpanya na gaganapin sa mismong hacienda sa darating na buwan. Dun magtitipon ang lahat ng maimpluwensyang tao na kakampi at pinapakain nila sa kanilang palat kasama na ang masakim na politiko at maatiwaling opisyal ng batas. Habang maingat kaming bumubuo ng plano kung paano kami makakapasok ng hindi napapansin sa gitna ng magarbong pagdiriwang na iyon, nakaramdam ako ng kakaibang bigat sa paligid. Huminto na ang pagbagsak ng malakas na ulan sa labas, at napalitan ito ng isang nakakabinging katahimikan. Walang ungol ng kulok, walang sipong ng hangin na pumapasok sa masiwang ng kahoy. Tanging ang aming mga mabilis at kinakabahang pahinga ang maririnig sa loob ng madilim na silid. Pagkatapos ay narinig namin ito. Ang pamilyar at mabigat na tunok ng ngayabag sa lumang hagdanan ng paupahan. Hindi lang 2 o 3 tao ang umakyat. Marami sila. Ang pag-ingit ng mga marurupok na kahoy na baitang sa ilalim ng kanilang nga matitigas na sapatos ay parang unti-unting pagbilang ng oras patungo sa aming kamatayan. Nakatinginan kaming 3 ng may matinding gulat. Mabilis na hinipan at pinatay ni Mang Arturo ang kandila kaya binalot kami ng ganap na kadiliman. Kinuha ni Elena ang baril mula sa sahig, nanginginig ang makuhot ngunit may desididong kislap sa kanyang mga mata na handa siyang lumaban hanggang sa huling patak ng kanyang dugo para makabawi sa kanyang makasalanan sa akin. Maingat kaming pumunta sa likod ng pintuan, tigil ang pahinga habang papalapit. Nang papalapit, ang mga mabibigat na yabag sa pasilyo. Huminto ang maito sa mismong tapat ng aming kwarto. Mula sa maliit na siwang sa ilalim ng pinto, nakita ko ang anino ng maraming pares ng paa na nakatayo sa labas. Walang kumikilos, walang nagsasalita. Pakiramdam ko ay dinudurog ang puso ko sa sobrang kaba. Isyong molokosot mabigot na kotok ang nagpayanig sa lumang pinto. Isyong kotok na parang muerte yung dumurog siya natitira kong lakas ng loob. Ngunit ang mas nakapangingilabot at nakapagpatayo ng aking mabalahibo ay ang boses na sumunod na nagsalita. Isang boses na hinding-hindi ko makakalimutan dahil ito ang tining ng taong pinakakatiwalaan ni Doña Carmen, ang mismong lalaking sumusundo sa akin noon pagkatapos ng klase. Ang lalaking itinuring kong parang nakatatandang kapatid ngunit siya ring tahimik na nagtatapon ng mabangkay para sa Valderrama. Buksan niyo ang pinto, narinig ko ang kanyang mababa at nanginginig na boses mula sa labas ng kwarto. Huwag na kayong magtago dahil alam kong nandiyan kayo. Ibinaba ko na ang makasama ko.
Buksan niyo ito dahil nandito ako para ibigay ang ulo ni Carlos sa inyo. Parang huminto ang tibok ng aking puso. Ang boses na iyon, kilalang kilala ko ang boses na iyon, si Hector. Siya ang pinakamatagal at pinakamatapat na tauhan ni Doña Carmen. Siya ang lalaking naghahatid at sumusundo sa akin noon sa universidad, ang nagturo sa akin kung paano magmaneho, ang taong akala ko ay may mabuting puso sa likod ng kanyang seryoso at nakakatakot na anyo. Ngunit siya rin ang tagapaglinis ng makalat ng Valderrama. Siya ang nagtatagongang mabangkay at naglilikpit sa mataong kumakalaban sa kapangyarihan ng angkan. Naramdaman ko ang panginginig ng kamay ni Mang Arturo na may hawak pa ring malamig na baril na nakuha niya kay Elena. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Ang bawat hakbang ay maingat at walang tunok na lumilihas sa marupok na sahig. Huminga ako ng malalim. Pinipilit pakalmahin ang aking sarili at ang malakas na kabog ng aking dibdib. Kung papatayin kami ni Hector, bakit kailangan pa niyang kumatok at magsalita? Pwede naman niyang sirain na lang ang lumang pinto at pagbabarilin kami sa gitna ng dilim. Marami siya sa labas, batay sa tunong ng yabak kanina. Tumango ako kay Mang Arturo bilang hudyat. Pinihit niya ang kalawanging doorknob at dahan-dahang binuksan ang pinto. Bumulaga sa amin si Hector, basang-basang ang ulan, sugatan ang mukha, at may malaking hiwa sa kanyang kanang balikat na patuloy na nagdurugo at bumabakat sa kanyang puting polo, wala siyang kasama. Ang mayaba na narinig namin kanina ay namula sa mabibigat na kahon na hinatak niya paakyat sa hagdan. Wala rin siyang hawak na armas, sa halip, may hawak siyang isang maliit na sako na gawa sa makapal na tela, at tumutulo mula rito ang mapulang likido na humahalo sa tubig ulan sa sahig ng pasilyo. Bumagsak si Hector sa kanyang matuhot nang tuluyang bumukas ang pinto. Pumasok siya sa loop at mabilis na isinara ito ni Mang Arturo sabay tutok ng baril sa kanyang ulo. Walang nagsalita sa aming tatlo. Nakatingin lang kami sa maliit na sako na ibinaksak ni Hector sa malikabok na kahoy. Hindi literal na ulo ni Carlos ang nandiyan. Basak at nanghihinang sabi ni Hector habang hawak ang kanyang dumudugong balikat. Ngunit mas mahalaga pa iyan kaysa sa walang kwentang buhay niya. Binuksan niya ang talingang sako gamit ang kanyang nanginginig at madugong mga kamay. Mula sa loop ay gumulong ang isang itim na bakal na kahon. Isang maliit na kahadeyero na puro gasgas at nabahiran ng sariwang dugo. Kumunot ang nuko. Tiningnan ko si Hector. Nahihintay ng malinaw na paliwanag habang ang kaba sa aking dibdib ay unti-unting napapalitan ng matinding pagtataka. Pinaimbestigahan ni Doña Carmen ang nawawalang pera sa kumpanya. Panimula niya. Ang tinik ay puno ng pait at labis na pagkapagod. Akala ngang matanda ay ang pamilya mo ang nagnakaw ng pondo tulad ng ipinalabas nila sa korte. Ngunit hindi nila alam, matagal na silang pinapaikot. Si Carlos mismo ang unti-unting nagnanakaw sa sarili nilang kaban. Ginamit niya ang pangalan mo sa mga pekeng kumpanya sa ibang bansa para ilipat ang pondo ng hindi nalalaman ng kanyang ina. At nang malaman ni Doña Carmen ang totoo nitong nakaraang araw, hindi niya kayang ipakulong ang sarili niyang anak dahil masisira ang pangalan ng Valderrama. Kaya ako ang ginawa nilang pananggalang. Ako ang pinagbintangan niya. Ako na naglingkod sa kanila ng mahigit 30 taon at pumatay para sa kanilang pamilya. Napakuyom ang aking makamaw. Kahit sa sarili nilang dugo at laman ay wala silang katapatan at puro kasinungalingan ang umiiral. Sinabi ni Hector na inutusan ng Donya ang iba pang tauhan na patayin siya at ang kanyang buong pamilya upang mabaon na sa limot ang kasalanan ni Carlos at ang anumang ebidensyang hawak niya. Namatay ang asawa at bunsong anak ni Hector kaninang madaling araw nang sunugin ang kanilang bahay habang sila ay mahimbing na natutulog. Nakaligtas lamang siya dahil nasa labas siya para asikasuhin ang isang huling utos ng pamilya. Kinuha niya ang kahadeyero mula sa sahig. Sa loop niyan, nandun ang lahat ng bank accounts, mga pekeng dokumento, at mga pangalan ng mga politiko na binabayaran ni Carlos gamit ang perang ninanakaw niya. Patuloy ni Hector habang tumutulo ang luha sa kanyang mata. Nandiyan din ang orihinal na plano at blueprint ng buong hacienda sa Batangas kung saan idadaos ang malaking pagdiriwang bukas ng gabi. Alam ko ang bawat pasikot-sikot doon. Alam ko kung paano papatayin ang kuryente nang hindi tumutunog ang alarma. At alam ko kung saan eksaktong itinatago ni Doña Carmen ang tunay na aklat ng kwenta na sinasabi ng kaibigan mong si Elena. Tiningnan ko ng maigi ang mamata ni Hector. Wala na akong nakitang mapagmataas na tagasunod ng mga Valderrama. Ang nakikita ko ngayon ay isang amang nawalan ng pamilya, isang lalaking uhaw na uhaw sa katarungan, at isang kaluluwang puno ang pagsisisi tulad ko at ni Elena.
Pare-pareho kaming ginamit, piniga, at itinapon sa kalsada nang wala ng pakinabang. Pare-pareho kaming naghahanap ng madugong pahihiganti. Tinanggap ko ang kahadayero. Naramdaman ko ang lamig at bigat ng bakal na iyon na magsisilbing pangunahing sandata namin laban sa mga demonyong sumira sa aming mabuhay. Sa gabing iyon, sa ilalim ng madilim at sirang paupahan, binuo naming apat ang isang kasunduan na walang urungan at walang tatalikod. Hindi na ito tungkol lang sa palilinis ng pangalan ng aking inosenteng ama. Ito ay tungkol sa tuluyang pagpuksa sa salot na nagpapahirap sa aming bayan at sa tuluyang pagdurok sa imperyo ng nga Valderrama. Lumipas ang maghapon na puno ng maingat at masusing pagpaplano. Pinag-aralan namin ang bawat guhit at sulok ng blueprint ng hacienda. Binigyan ako ni Hector ng isang bagong pagkakakilanlan para makapasok sa pagdiriwang ng hindi nakikilala ng mamatatalas na mata ng magwardya. Ako ay magpapanggap bilang isa sa mga piling tagapag-ugnay ng mga panauhin na inupahan mula sa isang sikat na ahensya sa Maynila. Pinalitan ko ang ayos ng aking buhok. Kinulayan ito ng mas madilim na kulay at nagsuot ng makapal na pampaganda upang itago ang aking mapaklat at ang mga bakas ng paghihirap. Pagtingin ko sa basak na salamin sa loob ng kwarto, hindi ko na makilala ang mahinang babaeng nakatitik pabalik sa akin. Ang nandun ay isang estrangherong handang pumatay kung kinakailangan. Nang sumapit ang gabing anibersaryo, pumarada ang isang itim na sasakyan na nirentahan ni Mang Arturo hindi kalayuan sa matataas na bakal na tarangkahan ng hacienda sa Batangas. Rinig na rinig ko ang malakas na tugtugan at nakita ko ang nakikislapang ilaw na umaabot hanggang sa kalsada mula sa malaking harding ng mansyon. Libu-libong tao ang nandun, puro nakasuot ng magagarbong damit, nagtatawanan habang umiinom ng mamahaling alak at nag-usap tungkol sa kanilang makayamanan. Hindi nila alam na ang lupang tinatapakan nila ay binasangang luha at pawis ng magsasakang inagawan ng karapatan. Hawak ko ang aking pekeng imbitasyon at ang identification card na ginawa ni Hector. Nanginginig ang aking makamay sa kaba ngunit mabilis ko itong itinago sa likod ng aking mahabang itim na damit. Huminga ako ng malalim, pilit pinapakalma ang sarili, at dahan-dahang naglakad patungo sa malaking pinto kung saan nakbabantay ang dalawang malalaking tauhan ng mga Valderrama na may hawak na mahahabang baril. Ipapakita ko na sana ang aking imbitasyon nang biglang may isang malamig na kamay na mahigpit na humawak sa aking braso mula sa likuran. Isang pamilyar na amoy ngang mamahaling pabango ang sumama sa malamig na hangin ng gabi. Saan mo babalak pumunta, aking mahal na asawa? Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo at umurong lahat ng dugo sa aking katawan. Ang malamig na kamay na nakakapit sa aking braso ay tila posas na gawa sa yelo. Ang amoy ngangyang, mamahaling pabango na may halong matapang na alak ay sapat na upang ibalik ang lahat ng bangungot na pinagdaanan ko sa loob ng malamig na mansyon ng Valderrama. Dahan-dahan akong lumingon. Ang aking mga kalamnan ay matigas at handa sa anumang mangyayari. Kung sisigaw siya at tatawagin ang mabantay na may baril, nakahanda na ang aking kabilang kamay na dukutin ang maliit na patalim na nakatago sa ilalim ng aking mahabang palda. Ngunit nang maktama ang aming nga paningin, wala akong nakitang pagmamalaki o kayabangan sa mga mata ni Carlos. Suot niya ang pinakamahal at pinakamagarbong itim na Amerikana, ngunit ang kanyang mukha ay pilit at tuyot. Ang mga mata niya, na dati ay puno ngang mapangutiang tingin, ngayon ay mabilis na nagpapalipat-lipat at nagumapaw sa matinding gulat at takot. Hindi siya sumiga. Sa halip, hinigit niya ako ng mabilis at pilit patungo sa isang madilim na bahaging hardin, sa likod ng malalabay na puno ng mangga kung saan hindi umaabot ang liwanag at ang tingin ng magwardiya. Binitawan niya ako nang makasiguro siyang walang nakakakita sa amin. Humihingal siya, nakatingin sa aking mukha na pinalitan ng makapal na pampaganda at ibang kulay ng buhok. Paano niya ako nakilala sa kabilangang lahat ng pag-ingat ko? Tila nabasa niya ang tanong sa aking isipan. Sinabi niya na kahit palitan ko pa ang aking pangalan at anyo, hinding-hindi niya makakalimutan ang paraan ng pahinga ko kapag kinakabahan. Ang mabilis na pagtaas ng aking kanang balikat, mga maliliit na gawi na nakabisado niya noong panahong nakukunwari siyang mahal niya ako. Ngunit hindi niya ako dinala sa dilim upang ipagmalaki ang kanyang paktuklas. Lumuhod siya sa aking harapan. Ang tagapagmanangang bilyon-bilyong halaga ng yaman, ang lalaking nagtulak sa akin sa putikan at nagpakulong sa aking ama, ay nakaluhod ngayon sa maruming lupa habang nanginginig ang nakamay. Nagmakaawa siya. Sinabi niyang alam niya ang lahat ng plano namin ni Hector.
Alam niyang nandito ako upang kunin ang orihinal na aklat ng kwenta at ilantat ang buong pamilya sa mga autoridad at sa taong bayan. Nag-init ang aking mata inga. Kung alam niya, bakit hindi pa niya ako ipinapahuli? Tahimik ko siyang pinakinggan. Ang aking mga mata ay walang anumang emosyon, tulad ng isang batong hinulmangang sakit at paghihirap. Ipinagtapat ni Carlos ang katotohanan mismong siya ay nanginginig sa takot sa sarili niyang ina. Nalaman na ni Doña Carmen na binalak ni Carlos na ipapatay ito sa pamamagitan ng lason upang mapabilis ang pagkuha niya sa kabuwang yaman ng kumpanya. Ang pagtuklas na ito ay naganap matapos mabigo ang ina na linisin ang pangalan ng pamilya mula sa pagnanakaw ng pondo na inilipat mismo ni Carlos sa kanyang malihim na tagong yaman. Ngayong gabi, habang nakakasiyahan ang libu-libong panauhin sa labas, may inihandang espesyal at huling parusa si Doña Carmen para sa kanyang sariling anak. Nakatanggap si Carlos ng lihim na babala mula sa isang natitirang tapat na kasambahay na pagkatapos ng malaking paginom ng alak mamayang hating gabi. Siya ay dadalhin ng matauhan ni Hector sa lumang gilingan ng tubo sa likod ng hacienda upang palitawin na nagpakamatay siya dahil sa labis na depresyon sa makasong kinakaharap ng pamilya. Wala nang kakampi si Carlos. Ang kanyang sariling dugo ay handang dumanak upang maprotektahan lamang ang huwat na imahe ng Valderrama. Inalok niya akong isang kasunduan na nagpatayo sa lahat ng aking mabalahibo. Tutulungan niya akong makapasok sa lihim na silid sa ilalim ng mansyon. Alam ni Hector kung saan ito, ngunit hindi alam ni Hector na pinalitan na ni Doña Carmen ang kombinasyon ng manumero sa malaking bakal na pinto kahapon lamang. Tanging si Carlos at ang kanyang ina ang nakakaalam ng bagong paraan upang mabuksan ito. Ibibigay niya sa akin ang aklat, ang lahat ng ebidensyang kailangan ko upang palayain ang aking ama at ikulong si Doña Carmen. Kapalit nito, kailangan ko siyang ipuslit palabas ng hacienda gamit ang sasakyan ni Mang Arturo upang makatakas siya patungo sa isang pribadong pantalan kung saan nahihintay ang isang barkong magdadala sa kanya palabas ng bansa. Tinitigan ko ang lalaking sumira sa aking pagkatao. Ang bawat hibla ng aking kalamnan ay sumisigaw na saksakin siya ngayon din, natapusin ang kanyang buhay sa ilalim ng madilim na puno ng bilang kabayaran sa luhangang aking ina at sa dugongang pamilya ni Hector at Elena. Ngunit ginamit ko ang aking isip, kailangan ko siya, wala akong mapapala sa kanyang bangkay kung mananatiling nakatago ang aklat ng katotohanan. Dahan-dahan akong tumango, isang tahimik na pagpayag sa kanyang inaalok na sabwatan. Ngunit sa likod ng aking isipan, mayroon na akong sariling hatol para sa kanya. Hindi siya makatakas. Hindi ko hahayaang maging malaya ang demonyong ito. Maingat naming binaktas ang madilim at siksik na hardin. Umiiwas sa anumang ilaw at sama nagpapatrulyang bantay na may mga aso. Ginamit namin ang isang matandang pinto na natatakpan ng makakapal na baging malapit sa imbakan ng lumang bariles ng alak. Ito ang pinto na nagduduktong sa labas at sa ilalim ng lumang mansyon. Amoy lupa, lumang kahoy, at labis na kahalumigmigan ang sumalubong sa amin pagpasok namin sa makipot na pasilyo pababa. Ang musika at tawanan mula sa malaking pakdiriwang sa itaas ay unti-unting naging malabong ugong habang papalalim kami, nang papalalim sa bitukangang lupa. Walang sinuman ang nagsasalita, tanging ang mahina at maingat na yabag ng aming mapaa ang maririnig. Nakarating kami sa dulo ng pasilyo kung saan nakatayo ang isang napakakapal na pinto na gawa sa solidong bakal, na paliligiran ng mga makabagong kagamitan para sa seguridad. Nanginginig ang mga daliri ni Carlos nang pindutin niya ang mga numero at ilapat ang kanyang palat sa isang makina upang mabasa ang kanyang pagkakakilanlan. May tumunog na mahinang lagitik at dahan-dahang umatras ang mabigat na trangka ang bofeda. Itinulak niya ang pinto. Madilim sa loop. Ngunit bago pa man kami makahakbang papasok, biglang bumukas ang isang matapang at nakakabulag na ilaw mula sa gitna ng silid. Napapikit ako at napaharang ng kamay sa aking muha dahil sa sakit sa mata. Nang unti-unting luminaw ang aking paningin, nakita ko ang isang eksenang nakpatihil sa paktibok na aking puso. Sa gitna ng malamig na silid, nakaupo sa isang lumang silyang yari sa kahoy, ay isang figurang matagal na naming inaakalang patay na. Hawak nito sa isang kamay ang makapal na aklat ng kwenta na aming hinahanap at sa kabilang kamay ay isang mahabang baril na diretsong nakatutok sa dibdib ni Carlos. Binabati ko kayo sa pagdating. Malamig na bungat ng boses mula sa silya at lalo akong kinilabutan nang makita ko ang pamilyar na peklat sa kanyang kanang pisngi at ang gintong kwintas ng aking ina na suot nito. Bakit, Mang Arturo? Anong ginagawa mo rito?
Tumigil ang paktibok ng aking puso. Ang malamig na hangin sa loob ng bofeda ay tila naging matalim na yelo na sumusugat sa aking balat. Hindi ako makahinga. Nakatingin ako kay Mang Arturo, ang lalaking naglitas sa akin sa ilalim ng tulay, ang taong itinuring kong panggalawang ama. Nakaupo ngayon sa silya ng Mama Valderrama na may hawak na baril at ang aklat na matagal na naming hinahanap. Paano siya nakapasok dito bago pa man kami dumating ni Carlos? Paano niya nalaman ang bagong kombinasyon ng makapal na pinto? Lumabas ang isang mapalang ngiti sa labi ni Mang Arturo. Ibinaba niya ang aklat ng kuwenta sa ibabaw ng maliit na mesa. Sa kanyang tabi ngunit ang dulo ng kanyang baril ay nanatiling nakatutok sa dibdib ng nanginginig kong asawa. Ang kanyang mata, na noong una ay punong awa at pag-unawa para sa aking sinapit, ngayon ay nagliliyap sa isang madilim at makasariling galit. Wala siyang sinabi sa unang ilang sandali, tanging ang tunog ng mabilis na pahinga ni Carlos ang pumutol sa nakakabinging katahimikan ng lihim na silid. Bakit ka nandito, Mang Arturo? Nangingini ang aking boses, pinipigil ang luhang nagbabadiyang tumulo mula sa aking mga mata. Akala ko ba ay makasama tayo sa laban na ito? Akala ko ba ay naghihintay kayo ni Elena sa sasakyan sa labas ng hacienda? Tumawa siya, isang tawang tuyo at walang anumang saya. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa silya. Ang kanyang matipunong katawan ay tila isang malaking anino na bumabalot sa aming dalawa ni Carlos. Sinabi niya na naging masyado akong bulak sa aking sariling sakit. Naging masyado akong nakatutok sa paglilinis ng pangalan ng aking ama kaya nakalimutan kong mayroon din siyang sariling pamilyang pinaslang ng Valderrama. Naniwala ako sa lahat ng sinabi ni Hector. Ngunit hindi ko naisip na bago pa man maging tauhan ni Doña Carmen si Hector. Matagal nang nagtatrabaho si Mang Arturo sa ilalim ng lupa ng haciendang ito noong panahon pa ni Don Vicente. Siya ang isa sa mamanggagawang nahukay at nagtayo ng bofedang ito mahigit 3 dekada na ang nakalipas. Alam niya ang bawat lihim na daanan, bawat tubo ng hangin, at bawat lagusan na hindi nakalagay sa anumang blueprint. Ginamit niyo ako, mahinang bulong ko, ramdam ang panibagong sugat sa aking puso na muling pinagkanulong taong pinagkatiwalaan ko. Hindi kita ginamit, sumbat niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa makapal na dingding. Iniligtas kita. Ngunit hindi ibig sabihin nun ay hahayaan kong makuha mo ang aklat na ito at ibigay sa mapulis. Kung mapupunta ito sa batas, makukulong lang si Doña Carmen at si Carlos. Makakalaya ang ama mo. Babalik sa normal ang buhay mo. Ngunit paano ang asawa ko? Paano ang mga anak ko na sinunoh nila ng buhay sa loob ng aming 5 taon na ang nakararaan? Ang batas ng tao ay hindi sapat upang bayaran ang inutang nilang dugo. Ang kailangan nila ay parusang hindi matatakasan. Biglang nagsalita si Carlos, nakaluhod pa rin sa lupa. Ang kanyang mga kamay ay nakataas sa ere habang umiyak na parang isang batang duwak. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng yaman ko, Arturo. Pakiusap, huwag mo akong patayin. May mga nakatago akong pera sa labas ng bansa. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng numero at pangalan. Kahit anong gusto mo, ibibigay ko, buhayin mo lang ako. Tiningnan ni Mang Arturo si Carlos ng may labis na pandidiri. Lumapit siya ng kaunti at itinutok ang malamig na bakal ng baril sa mismong noo ni Carlos. Pera? Sigaw niya. Ibabalik bang ang pera mo ang mangiting anak ko? Mabubuo bang ang pera mo ang mabutong ang asawa ko na naging abo? Walang katumbas na halaga ang buhay ng mainosenteng pinaslang ng pamilya mo. Akmang kakalbitin na ni Mang Arturo ang gatilyo nang mabilis akong humakbang paharap at humarang sa pagitan nila. Tinitigan ko ng diretso ang mata ni Mang Arturo. Hindi ko ginagawa ito upang iligtas ang buhay ng demonyong asawa ko. Ginagawa ko ito dahil kailangan ko ang aklat ng kwenta na nasa mesa. Kailangan kong ilabas ang katotohanan. Tumabi ka, mading utos niya. Ang kanyang mukha ay matigas na parang bato. Huwag mong hahayaang isa makita sa mga taong kailangan kong patayin ngayong gabi. Hindi ako aalis, matapang kong sagot, kahit pa nanginginig ang aking matuhot. Nangako ka sa akin na tutulungan mo akong ilabas sa kulungan ang ama ko. Nandiyan ang ebidensya sa aklat na iyan. Kung papatayin mo siya ngayon, magkakagulo sa buong hacienda. Hindi na tayo makakalabas ng buhay. Masyadong maraming gwardiya sa itaas. Umiling si Mang Arturo. Isang mapait at malungkot na pag-iling. Hinawakan niya ang aklat at dahan-dahang binuksan ang malumang pahina nito na amoy amak at kalawang. Hindi mo naiintindihan, mahinang sabi niya. Hindi ko maaring ibigay sa iyo ang aklat na ito dahil ang katotohanang nakasulat dito ay mas masakit pa sa makasinungalingang inimbento ng Valderrama. Nangunot ang aking noo.
Anong ibig niyang sabihin? Tumibok ng mabilis ang aking puso habang tinitignan ko ang kanyang nanginginig na daliri na tumuturo sa isang pahina na may mapangalan at halaga ng pera na nakasulat sa pulang tinta. Binasa ni Mang Arturo ang nakasulat. Sinasabi sa pahinang ito ang tungkol sa masakre ng mamagsasaka noong dekada 80. Ang gabing pinatay ang aking pamilya, pati na ang pamilya ng iba pa nating kasamahan. Nakasulat dito ang pangalan ng taong binayaran ni Don Vicente upang pamunuan ang mga armadong gwardiya sibil na sumunok sa aming mga bahay at bumaril sa aming mga kapatid. Tiningnan ko ang pahina ngunit malabo ang aking paningin dahil sa pangingilit ng luha. Sino? Tanong ko, halos hindi lumabas ang boses sa aking lalamunan. Sino ang binayaran nila? Isinara ni Mang Arturo ang aklat ng may malakas na tunog. Tumingin siya sa akin ng may pagkawa at matinding kalungkutan. Ang ama mo, sagot niya. Ang ama mong itinuturing mong bayani at biktima ngang kawalang katarungan. Siya ang nagbenta sa amin. Siya ang nagturo sa matauhan ni Don Vicente kung saan kami nagtatago. Ginawa niya iyon upang makakuha ng malaking halaga at mayahon kayo ngang ina mo sa kahirapan, at bilang kapalit, isinumpa niyang magiging habambuhay na alipin ng Ma Valderrama. Ang inosenteng ama na ipinaglalaban mo ngayon ay ang mismong demonyong pumatay sa aking maanak. Pakiramdam ko ay gumuho ang buong mundo ko. Tila nawalan ng hangin ang bufeda at ang madingding ay unti-unting umipit sa aking katawan. Napaupo ako sa malamig na sahig. Hindi totoo iyan. Hindi kayang pumatay ng ama ko. Isa siyang mabuting tao. Nakakamali ka, Mang Arturo. Napasigaw ako, humahagulgol habang tinatakpan ang aking matainga. Pilit kong tinataboy ang katotohanang sumisira sa pinakapundasyon ng aking pagkatao. Lahat ng paghihirap ko, lahat ng galit ko, nakaugat sa paniniwalang walang kasalanan ang aking ama. Kung totoo ang sinasabiing aklat, ano pa ang ipinaglalaban ko? Pumailan lang ang tawa ni Carlos. Isang nakakabaliw at mapang-asar na tawa sa gitna ng aking paghihirap. Nakita mo na, pang-asar niya habang nakaluhod pa rin. Pare-pareho lang tayong may madugong nakadikit sa ating mga kamay. Walang inosente sa mundong ito. Ang pamilya mo ay kasing duming ang pamilya ko. Nawala sa sarili si Mang Arturo. Mabilis niyang inikot ang kanyang baril at pinukpok ng malakas ang ulo ni Carlos. Bumagsak ang aking asawa sa sahig, duguan at walang malay. Tumingin muli sa akin si Mang Arturo. Ang kanyang dibdib ay mabilis na umaangat baba. Ibubuhos niya sana ang isang botong pampasiklap sa ibabaw ng aklat at sa katawan ni Carlos upang sunugin ang lahat. Ngunit biglang namatay ang lahat ng ilaw sa loop ng bofeda. Binalot kami ng ganap na kadiliman. Kasabay nito ay ang pagtunog ng isang napakalakas na alarma na yumanik sa buong ilalim ng lupa. Ang pintong bofeda na gawa sa matigas na bakal ay nagsimulang gumalaw at dahan-dahang sumara ng kusa, lumilihang ang matinis at nakakakilabot na ingay. Tumakbo si Mang Arturo patungo sa pinto upang pigilan ito ngunit huli na ang lahat, sumara ito ng tuluyan. Narinig namin ang pagbagsak ng mabibigat na trangka mula sa labas. Nakulong kami. Mula sa isang maliit na butas ang speaker sa itaas ang kisame. Umalingaw-ngaw ang kalmado ngunit makamandak na boses ni Doña Carmen. Akala niyo ba ay hindi ko malalaman na may mga dagang nagpupumilit pumasok sa aking tahanan? Natutuwa niyang bati. Makasama na kayong lahat diyan, kasama ng pinakamamahal kong anak na walang silbi. Paalam. Narinig namin ang isang mahinang pagsingaw. Isang uringang lason na gas ang unti-unting pumupuno sa loop ng nakakandadong bofeda. At sa gitna ng kadiliman, naramramdam ko ang pahawak ng isang duguang kamay sa aking binti. Paano kami makakalabas ng buhay sa samantadong kabaong na ito bago kami tuluyang malagutan ng hininga? Ang duguang kamay na mahigpit na kumapit sa aking binti ay nagmula sa lalaking nakadapa sa malamig na sahig. Umubo ng malakas si Carlos, kasabay ng pagbuga ng maitim na dugo mula sa kanyang bibig. Nagmamakaawa ang kanyang mamata habang unti-unting nilalamon ng mapusyaw na lason ang buong paligid. Ang hangin na pinakawalan ni Doña Carmen ay mabilis na gumagapang, pumapasok sa aming mailong, at unti-unting sinusunog ang aming mga baga. Wala akong naramdamang awa para sa lalaking ito. Tanging matinding pagnanasang mabuhay upang tapusin ang madugong laro ng kanyang ina. Mabilis na kumilos si Mang Arturo sa kabila ng paghingalo. Ang kanyang galit sa aking ama ay pansamantalang natabunan ng kanyang pagnanasang hindi magwagi ang kasamaan ng mga Valderrama. Lumuhod siya sa isang madilim na sulok ng bofeda, kinakapa ang nabitak sa semento. Sinabi niya sa pagitan ng mabibigat na ubo na noong itinatayo nila ang silid na ito 3 dekada na ang nakalipas. Lihim siyang gumawa ng isang maliit na lagusan ng tubig palabas patungo sa ilog upang may matakasan ang mga manggagawa kung sakaling bumagsak ang lupa.
hindi ito kailanman nalaman ang pamilya. Ginamit niya ang hawak na baril upang basagin ang matigas na semento. Dumugo ang kanyang kamay ngunit hindi siya tumigil hanggang sa mabuksan niya ang isang makipot at madilim na butas. Ang amoy ng lumang putik at umagos na tubig ay sumalubong sa amin, isang amoy na nagbibigay ng kakaunting pag-asa. Pilit niya akong itinulak papasok sa butas. Iniabot niya sa akin ang makapal na aklat ng kuwenta. Nang tanungin ko siya kung bakit niya ibinibigay ito sa akin matapos niyang malaman ang katotohanan tungkol sa aking ama, ngumiti siya ng malungkot. Sinabi niya na ang katotohanan ay kailangang lumabas sa liwanag, gaano man ito kasakit, at nasa akin na ang pagpapasya kung paano ko haharapin ang sumpa ang sarili kong dugo. Hinila ko siya upang sumunod sa akin, ngunit umiling si Mang Arturo. Masyado nang marami ang nalanghap niyang gas, at hindi kakasya ang kanyang malaking pangangatawan sa makipot na daanan. Hinawakan niya ang kamay ni Carlos upang siguraduhin hindi ito makakasunod sa akin, at ibinaling ang kanyang tingin sa aking na mata. Tumakbo ka, utos niya. Ang boses ay paos at halos hindi na marinig. Ipakita mo sa buong mundo kung sino ang mahalimaw na nakangiti sa itaas. Gumapang ako sa loop ng makipot na tubo. Ang malamig na tubig ay humampas sa aking mukha, nililinis ang dumi at lason na kumapit sa aking balat. Narinig ko ang huling ubo at pakbagsak ng katawan ni Mang Arturo mula sa loop ng bofeda, at ang tuluyang pagkawala ng tinik ng aking asawa. Tumulo ang aking maluha, humalo sa maruming tubig ng lagusan. Nag-isa na naman ako, ngunit sa pagkakataong ito, hawak ko ang sandatang puputol sa lengang imperyo ng Valderrama. Mahigit 1 oras ang inabot ng aking pagapang bago ko nakita ang liwanag ng buwan. Lumabas ako sa gilid ng isang malalim na ilog, sa mismong likuran ng malawak na lupain ng hacienda. Basang-basa, puno ang sugat at putik, ngunit humihinga. Niyakap ko ng mahigpit ang aklat sa aking dibdib. Ang tunog ng malakas na musika at tawanan mula sa malaking pagdiriwang ay dinig na dinig pa rin mula sa aking kinaroroonan. Hindi pa tapos ang gabi. Hindi ko dadalhin ang aklat na ito sa mga batas na matagal na nilang nabili, dadalhin ko ang hukuman sa mismong harapan nila. Maingat akong naglakad sa ilalim ng mapuno, iniwasan ang mga nagpapatrulyang gwardiya, hanggang sa makarating ako sa likurang bahagi ng malaking entablado kung saan nakatayo ang mga kagamitan para sa tunok at larawan. May isang lalaki na nagbabantay sa makina, walang pag-alinlangan. Ginamit ko ang maliit na patalim mula sa aking palda upang takutin siya. Tinalian ko siya at itinabi sa isang madilim na sulok. Kinuha ko ang napahinan ng aklat ng kuwenta at isinantabi ang anumang takot na natitira sa aking puso. Sa itaas na entablado, nagsasalita si Doña Carmen. Nakangiti siya sa harap ng libu-libong panauhin. Hawak ang isang baso ng mamahaling alak. Ipinagmamalaki ang malinis at marangal na pangalan ng kanyang pamilya. Ipinagmamalaki niya ang mga pondong kunwari ay ibinibigay nila sa mga mahihirap, habang ang mga kasapwat niyang politiko ay pumapalakpak mula sa kanilang nga upuan. Pinindot ko ang mali niyang nakokonekta sa kagamitan. Biglang namatay ang hawak niyang tagapagpalakas ng tinik, nagtaka ang mataw at nagsimulang magbulungan. Bago pa man makakilos ang kanyang matauhan, binuhay ko ang malaking puting tabing sa likod niya. Pinalabas ko doon ang malilinaw na larawan ng bawat pahina ng aklat ng kuwenta na mabilis kong kinuha gamit ang makina. Nga listahan ng ninakaw na pera mula sa bayan, nga pangalan ng mga opisyal na tumatanggap ng suhol, at ang pinakamalala, ang mag-autos ng pakpatay na may mismong pirma at tatak ni Doña Carmen. Ginamit ko ang isa pang kagamitan sa pagsasalita upang iparinig ang aking boses sa buong paligid ng hindi nagpapakita. Binasak ko ang kanilang huwat na pagdiriwang. Isinumbat ko sa harap ng lahat kung paano nila pinaslang ang aking ina, kung paano nila sinunok ang pamilya ni Hector at Arturo, at kung paano nila pinilit ang mga inosenteng tao na akuin ang kanilang makasalanan at utang na dugo. Nakita ko ang pagbagsak ng baso mula sa nanginginig na kamay ni Doña Carmen. Ang kanyang mukha ay namutla dahil sa labis na gulat at takot na hindi niya kailanman inasahang maramdaman. Ang mga panauhin na kanina ay nakangiti at nagpupugay sa kanya. Ngayon ay nakukumahok na tumakas palabas ng hacienda. Natatakot na madamay sa isyung lilikha ngang pinakamalaking ingay sa buong bansa. Ang mamatitinong pulis na matagal ng lihim na nag-imbestiga, na lihim palang tinawagan ni Hector bago pa siya nagpakita sa amin sa paupahan, ay dumating ng saktong-sakto habang nakakagulo ang lahat. Pinanut ko mula sa malayo kung paano posasan si Doña Carmen. Wala na ang kanyang pagmamalaki at mapangutyang tingin. Sumisigaw siya,
Nagbabanta sa mga pulis, ngunit wala nang nakikinig sa kanya. Ang kanyang imperyo ay gumuho sa lup lamang ng isang gabi. Bumaksak ang kanyang pangalan, ang kanyang yaman, at ang kanyang kalayaan. Naramdaman ko ang pagaan ng aking dibdib sa malamig na hangin. Natapos na ang misyon. Ngunit kinabukasan, habang nakatayo ako sa harap ng malamig na rehas ng bilangguan sa lalawigan, hawak ko ang kopya ng isang pahina mula sa aklat na hindi ko isinapubliko kagabi. Ang pahinang naglalaman ng matagal nang ibinaon na kasalanan ng aking ama. Humarap siya sa akin, may luhang'e kagalakan dahil inihayag na ni Korta ang kanyang paglaya. Sinabi niyang ipinagmamalaki niya ako na ako ang naging matapang na tagapagligtas niya. Tiningnan ko ang mamataang lalaking nagbigay sa akin ng buhay. Ang lalaking inakala kong tanging biktima ngunit isa rin palang berdugo sa kwento ang ibang inosenteng tao. Iniabot ko sa kanya ang kapirasong papel mula sa lumang aklat. Nawala ang malapat na ngiti sa kanyang mga labi. Namutla siya habang binabasa ang patunay ng kanyang pagkakanulo kay Mang Arturo at sa iba pang magsasaka kapalit ng salapi at pangako ng magandang buhay mula kay Don Vicente. Hindi ko kayang pigilan ang luhang pumatak sa aking mga pisngi habang hinihintay ang kanyang paliwanag. Namayani ang nakakabinging katahimikan sa pagitan naming dalawa, isang katahimikan na sumira sa natitirang piraso ng aking pagkatao. Tumalikot ako at dahan-dahang naglakad palayo sa selda habang tinatawag niya ang aking pangalan ng paulit-ulit. At habang tinitingnan ko ang madilim na ulap sa kalangitan sa labas ng presinto, isang tanong ang patuloy na sumasariwa sa aking isipan. Naging makatarungan ba talaga ang lahat ng ginawa ko? Kung ang kalayaang ibinigay ko sa aking ama ay nangangahulugan din ng tuluyang pagkawalang ang aking sariling kapayapaan at pag-asa,